Nakakaloka, guys. Ine-edit ko na yung video na to, kaya lang, ang pangit. Hindi ako satisfied. Okay na sana. Okay na yung setup, as in okay na lahat. Bigyan ko ng chance itong video na to, inedit ko siya, pero in the middle of the video, talagang wala. Sinukuan ko siya kasi hindi ako nagandahan. Nakulangan ako. Ang dami ko sana mga gusto pang sabihin, kaya lang hindi ko nasabi dun sa video, kaya naman I decided to refilm. Hindi pa naman tapos ang first month of the year, kaya naman hindi pa huli ang lahat. Gusto ko sana tong video na to is after ng ating bukas alkansya, kaya lang hindi siya nakahabol. So before anything else, mag-i-intro muna ako kasi ang dami ko na agad run. Hi guys! Welcome back again to another video. So for today's video, as you can see on the title, I will be sharing with you some tips how we do our budget to save money in the future. Kakasabi ko nga lang kanina, kaka-start pa lang ng first month of the year, kaya naman hindi pa huli ang lahat para mag-set ng budget to save for the future. And as a disclaimer guys, isa lang kami mga simpleng OFW at hindi rin kami mayaman kasi kung mayaman kami, nasa Pilipinas na kami. But I'm very proud to say na kami mag-asawa for the past 12 years namin pagsasama, never kaming naka-experience na magipit. Never namin na-experience na mag-tight ang budget, magkulang ang budget. Palagi pa rin at the end of the month, meron kaming nasisave na kahit konti. Kaya naman, I decided, why not to share with you guys some tips kung paano kami nagbabudget mag-asawa para makapag-save. YOLO! You only live once. Pwede kang mag-enjoy, but at the same time, kailangan din nating isipin ang future. Hindi lang for us, hindi lang para sa ating mga sarili, kung hindi sa ating mga future kids, sa ating family. Side story lang guys, nung bago pa lang ako dito sa abroad, nung nag-uumpisa pa lang kami ni Amore, sinasamahan ako ni Amore sa aking first work dito sa Italy as a cleaner sa isang bed and breakfast. Grabe. Iyon na yata ang pinakamahirap na trabahong na-try ko sa lahat ng natrabaho ko dito sa Italy. Sobrang hirap to the point na alam niyo yung nagkakapasa-pasa na yung tuhod ko sa pagmamadali ng paglilinis ng kwarto kasi may mag-check-in. Ang hirap. Ang hirap ng trabaho na yon. And ayun nga, sinasamahan ako ni Amore para medyo magaan-gaan sa akin yung pagtatrabaho. Kasi lagi ako nagraran sa kanya na nahihirapan ako sa work na yon. So anyway, on our way going doon nga sa work namin, palagi kaming may nadadaanan na bendo machine. Meron akong gustong-gustong bilhin doon na isang set siya ng snack na may salami at saka tinapay. Sabi ni Amore, hindi siya practical na bilhin kasi nga unang-una mahal, 2 euros and 50 cents. Tapos sabi niya kung sa supermarket ko daw yun bibilhin, mas marami pa akong makakain and mas fresh pa yung mabibili ko. 250 cents lang hindi pa maibigay, dugo pa kayang ibigay. As in, sobrang sama ng loob ko sa kanya. Kaya naman, noong nakasweldo ako doon sa aking work na yon, na feeling ko naman ay deserve kong makuha yung gustong-gusto kong pagkain, binili ko siya, guys. And to make the story short, hindi ko siya nakain. I end up na tinapon ko lang yung binili ko kasi hindi masarap. Ang tigas ng tinapay, tapos yung salami, para siyang luma na. Basta, di ko alam kung may amag na yata yun eh. Basta hindi siya masarap and tinapon ko lang siya. From there guys, I realized na tama nga pala si Amore. Hindi importante kung magkano yan. Kahit pa 50 cents lang yan. Kailangan maging wise tayo sa pag-spend ng money kasi hindi ganon kabilis kitain ng pera. Kami dito sa abroad and also dyan sa atin sa Pilipinas, alam nating lahat kung gaano kahirap kitain ng pera. Kaya kailangan maging practical tayo sa lahat ng bagay na binibili natin. Hindi ganun kadaling bitawan lang yung mga pinaghirapan natin, di ba? I know how to save money kasi nga nung nagtatrabaho ako before sa Pilipinas, nung single pa ako, nagsisave din naman ako ng pera. Pero to be honest, mas marami or mas malaki yung expenses ko versus sa mga na-save ko. Kasi nga, syempre, dalaga, wala kang responsibility. Ang motto ko noon is, deserve ko naman to. Kaya ayan, mas marami yung expenses ko than sa mga na-save ko before. 50-20-30 rule. For sure is, familiar na tayo or mostly sa atin is familiar na sa 50-20-30 rule. 50% needs, 30% wants, and 20% savings. In our case, guys, we have our own budgeting technique. Since couple nga kami, magkasama ang money namin. Yung pera ni Amore, pera ko.
Yung pera ko, pera din niya. So, parehas naming binabudget ang money namin. Sa part ni Amori, guys, siya yung bahala sa bahay, sa bills, sa food namin dito. In other words, sa lahat, sa aming living expenses dito sa room, siya yung bahala. And also, sa mga big expenses namin sa Pilipinas, like pagbibili kami ng ticket pa uwi ng Pilipinas, mga investments, including na din yung yearly tuition ni Shay, si Amore din or kay Amore din namin yung kinukuha. And by the way guys, hindi rin namin ina-apply doon yung aming budgeting technique since yung mga bills namin dito is hindi naman siya fixed. Hindi siya monthly pare-parehas, kaya naman hindi na namin ina-apply doon yung aming budgeting techniques. Yung bills namin guys, minsan may malaki, minsan may maliit. Yung tira doon sa money, hindi na namin siya ginagalaw. Kasi unang-una, panghulog namin kay Nona. Plus, kung halimbawa ng this month is mas mataas yung expenses namin or yung bills namin, doon namin kinukuha or doon namin ina-adjust. While in the other hand naman, yung sa akin, doon naman namin kinukuha yung mga miscellaneous or yung mga small expenses lang. Like yung food, kung lalabas kami, magsha-shopping, or kung may bibili kaming gustong, anything, load namin, bensina ng sasakyan, yung panggasolina ng sasakyan, plus yung allowance or monthly allowance si Shay. Doon naman namin ina-apply guys ang aming percent rule or yung aming budgeting technique. Yun guys, na papaikot namin kung baga nababudget namin. So, ang amin namang rule or ang amin namang percent rule is 40, 30, 20, 10 in total of 100%. 40% syempre savings. Isineseparate na namin yung aming savings. Meron kaming second account sa Pilipinas wherein inuhuhulog namin tong 40% na ito. So, yun naman guys is ginagamit namin kung for example, uwi kami ng Pilipinas, medyo nasa ed yung budget namin sa bakasyon, ayun, meron kaming savings account na pwedeng galawin. 30% needs naman guys, kinukuha ko na rin yun kaagad at inililipat ko yon sa aking Revolut account. I have another account here which is yung Revolut. Doon naman namin nilalagay yung aming budget for expenses or yung budget for our needs. Mahirap pagkasama-sama yung pera guys kasi the more na nakikita mo yung money mo, the more na hindi mo napipigilan ang paggastos mo. Wala kang limitation. Hindi mo nalilimitahan yung paggastos mo kasi ay alam mong marami ka pang pera. Pero kapag ganyan na nakaseparate na, alam mo na kung kailan ka titigil ng paggastos. And yung 20% naman is for Shay's allowance. Plus, meron pang 10% na remaining dun sa account for emergency. So, yung 10% guys is nakaabang lang yon para sa aming 30% expenses or doon sa 20% naman na allowance si Shay. Kasi kung minsan nagkukulang din yung aming monthly allowance, kaya ayun, doon namin siya ina-adjust doon sa aming 10% na emergency. Sometimes naman kay Shay, kapag may kailangang bayadan sa Pilipinas or something, ayun, doon din namin kinukuha sa 10%. Most of the time, hindi namin halos nagagalaw yung 10%. At the end of the month, kinukuha namin yung 10% na yun at yun ang hinuhuhulog namin sa Alcansya. Yearly kaming nagbubukas. If you haven't watched yung aming bukas sa Alcansya, ilalagay ko na lang ang link dito sa description box or dito sa taas, somewhere dito sa taas. Kami mag-asawa, yung sweldo namin is sa bangko siya dumadating. Kaya naman wala talaga kaming cash na hawak. Maliban sa aming 200 emergency fund. I-replenish na lang namin yon every time na magagalaw namin. Turo yon sa akin ng ninang namin na nasa heaven na. Sabi niya nung bago ako mag-asawa, kailangan daw magse-set ako ng emergency fund kasi hindi ko daw alam kung what will happen in the future. Kaya kailangan laging meron akong emergency fund. Lalo na mag-umisa ako ng family, kailangan laging merong ganong nakasubi. Basically guys, ganun lang namin kasimple binabudget ang pera namin. This month, kailangan makaipon tayo ng ganito para makapag-invest tayo sa ganito or para makabili tayo ng ganito. Monthly man yan or yearly, palagi kaming may goal dalawa para nakaka-add kasi yun ng sipag. Parang kapag alam mo na may goal ka, may gusto kang makuha, may gusto kang ma-aim, mas nakakasipag, mas nakaka-inspired magtrabaho. Ang aming percent rule, it really works well sa aming dalawa. Ang tagal na namin ginagawa yung ganitong setup at talagang nag-work siya sa amin.
Nabibili namin yung mga wants namin, hindi namin nadideprive yung mga sarili namin, nakakasunod kami whatever we want to buy, nakukuha naman namin kung ano yung mga gusto naming mabili, nasusupport namin yung mga needs namin, most especially ang needs ng aming daughter, plus nakakapag-save kami, kumbaga napapagsabay-sabay namin at nababalanse namin lahat. Kaya naman guys, January pa lang, hindi pa huli ang lahat para mag-set ng sariling budget rule. No need to be the same with the typical budgeting rule. Kasi kami nga, meron kaming sariling percent rule. Ikaw, pwede ka rin mag-set ng sarili mong budgeting technique or ng percent rule. Depende syempre sa expenses mo, kung magkano gusto mong ma-save, and of course, sa budget. The most important lang guys naman is you are enjoying life while saving for the future. Basically guys, ganun lang namin kasimpleng ginagawa yung budget namin. Alam namin yung responsibility namin, alam namin kung ano yung goal namin, or wise namin ginagastos ang pera namin. Hindi porket nagsisave tayo ng money ay magtitiis na lang tayo. Pwede pa rin tayong makipagsabayan sa uso, pwede pa rin nating spoil ng sarili natin as long as meron tayong nasisave for the future. Kasi you will never know. Walang makakapagsabi kung ano ang magiging future, kung ano bukas. Kaya naman, kailangan palagi tayong handa. So, ayun, dito ko natatapusin. Again, thank you so much for watching and I hope to see you on our next one. Bye!